Intuwing dumarating ang malamig na simoy ng amihan, may isang asong mag-isang humihiga sa harap ng isang lumang kubo sa bundok. Kahit gaano kababa ang temperatura sa gabi, kahit gaano katindi ang hamog, hindi siya umaalis. At nang sundan siya ng isang lalaki isang gabi, nalaman niya kung sino ang hinihintay ng aso. Isang taong matagal nang patay. Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng Benguet, kilala ng lahat ang isang husky mix na aso na ang pangalan ay Rai. Wala siyang amo, wala siyang bahay. Pero tuwing unang simoy ng malamig na amihan, sigurado, lalabas siya sa iisang lugar. Sa harap ng isang lumang kubong halos gumuho na sa gilid ng pine forest. Doon lamang siya hihiga, tahimik, hindi gumagalaw. Hindi natatakot kahit sa nagyayelong hangin sa gabi na bumababa sa 8 hanggang 10 degrees Celsius sa taas ng bundok. Hindi rin umaalis kahit may naglalakihang aso ng mga pastol o kahit may nanghaharurot na hangin. Si Mang Joel, isang dating rescuer at amang nawalan ng anak matapos ang isang landslide taon na ang nakalipas, ang unang nakapansin kay Rai. Araw-araw, dumadaan siya roon para mag-inspeksyon sa mga trail. At araw-araw, naroon si Rai. Hindi kumikilos. Isang gabi, sa gitna ng matinding lamig, habang binabalot ng makapal na hamog ang buong paligid, nagdesisyon si Mang Joel na sundan ang aso. Mula sa likod ng isang puno, tahimik siyang nagmasid. "Bakit ka ba palaging bumabalik dito?" Mahina niyang tanong sa hangin na para bang umaasang sasagutin siya ng misteryosong aso. Nakaupo si Rai sa harap ng bintana ng lumang kubo. Ang mga mata niya ay nakatitig sa loob na para bang may hinihintay, para bang may pinakikinggan, para bang may tinatawag na hindi nababalik. Dahan-dahang lumapit si Mang Joel. Tinulak niya ang pinto ng kubo at bumungad sa kanya ang napakalamig na hangin mula sa loob. Walang gamit, walang buhay. Tanging alikabok at mga agyo na lang ang naroon. Pero sa ibabaw ng isang luma at maalikabok na mesa, may nakatayong isang bagay, isang lumang litrato. Kinuha niya ito. Sa larawan, may isang batang lalaking masayang nakangiti habang yakap-yakap ang parehong aso. Hinalikan ni Mang Joel ang likod ng frame. May nakasulat, "Ang best friend ko, si Rai, magkikita tayo tuwing amihan." Nanigas si Mang Joel. Unti-unting tumulo ang kanyang luha habang tinititigan ang mukha ng bata sa litrato. Ang batang lalaki, namatay ilang taon na ang nakaraan dahil sa pagguho ng lupa sa kasagsagan ng malamig na panahon. At ang aso, buhat noon, patuloy na hinihintay ang batang hindi nababalik. Taon-taon, tuwing simoy ng amihan, sa lugar kung saan sila huling nagkasama. Simula noon, nagbago ang lahat para kay Mang Joel. Araw-araw nang dinadalaw niya si Rai sa kubo. Dinadalhan niya ito ng pagkain. Nagdadala siya ng kumot para hindi ito ginawin. Pinupunasan niya ito ng tuwalya tuwing basa sa hamog ang balahibo nito. At dahan-dahan, sa bawat pag-aalaga niya sa asong sugatan ng puso. Ang aso ay nagbigay kay Mang Joel ng isang bagay na matagal na niyang nawala. Pag-asa. Isang gabi, dumating ang matinding lamig. Dala ng malakas na hanging amihan. Nagmadaling pumunta si Mang Joel sa kubo, dala ang mainit na pagkain. Pero pagdating niya, nakita niyang nakahandusay si Rai sa pintuan, nanginginig at hirap na hirap huminga. "Rai! Huwag kang bibitaw!" sigaw niya habang binubuhat ang aso. Dinala niya ito pauwi sa bahay niya. Pinainitan sa tabi ng apoy, pinakain at buong gabi inalagaan. Sa gitna ng gabi, habang nakaupo si Mang Joel sa sahig, ipinatong ni Rai ang ulo niya sa tuhod nito. Ang mga mata niya'y malumanay na tumingin kay Mang Joel na para bang sinasabing, "Salamat dahil hindi mo ako iniwan." Mula noon hindi na bumalik si Rai sa lumang kubo. Hindi na niya kailangan pang maghintay. May natagpuan na siyang bago. Isang taong kasing wasak ng puso niya at pareho nilang ibinalik ang buhay ng isa't isa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang naghihintay. Binubuhay nito ang mga kaluluwang matagal ng sugatan. Ang kwento ni Rai at ni Mang Joel ay isang paalala. Kung ang isang aso ay kayang maging tapat hanggang sa huli, bakit kaya maraming tao ang napakadaling sumusuko sa isa't isa? Salamat sa panunood.
Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga nakakaantig na istorya.